Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto, kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sibig pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Sipin pa'y po inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas. Magandang gabi po. Philippines. Good evening. Hi, Miss Universe. Good evening. And welcome to the program, Your Honor, please. Ako po, si Ben Paipon, inviting you now to join us in this program alas 8 hanggang alas 10 ngayong gabi, October 11, 2021. Extended po ang registration. Tapos na po ang certificate of filing of candidacies. Ang aabangan na lamang po natin, substitution. Meron pa kayang mangyayari? Pag-uusapan din natin
Paano nga ba ang substitution? Kailangan maintindihan natin okay? At syempre po, meron pang ibang mga issues na napakahalaga na pag-usapan natin. Unang-una po, itong presyo ng langis. Pataas na po ng pataas, tila walang magawa ang ating pamahalaan. I know this is a international catastrophe now. Parang pandemic na rin ho ito, mga kababayan. Pero there has to be something that our government can do para hindi naman po masyadong kaawa-awa ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na rin ang ating mga nasa transport industry. Kanina po sa programa po natin sa kabilang himpilan, nakausap po natin ang Pasang Mazda at ganun din po ang Bureau of Oil Management. And they were talking about their own plans para dito sa pagtaas ng presyo ng gasolina. I can only commiserate with the transport industry, mga kababayan. Ayan mo ninyong pag-usapan natin itong presyo ng gasolina. Ang nakikita po kasing paraan para maibsan ang kanilang paghihirap sa gasolina. Ito yung mga nasa transport industry, yung jeepney drivers and operators po. Ang nakikita nilang solusyon ay 3 piso. 3 pisong dagdag sa pasahe. Kung hindi daw po maibigay ang 3 piso na dagdag sa pasahe, at least a subsidy from the government. I do not know kung ano pong subsidiya po ito, kung meron man pong subsidiya nung araw na tinatigil na, baka pwede nang ibalik. Meron naman pong mga policies na ganyan. But, hindi ko na nakikita dito yung logic ko, mga kababayan Kung ba pataas ang presyo ng gasolina, pataas na rin po ng pataas ang pasahe natin. Pataas na rin po ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pataas na rin po ng pataas ang lahat ng ating mga pangangailangan. Pero wala naman po tayong trabaho. May pandemic pa po Anong gagawin ho natin? Malulunok mo ba ang hindi mo malunok? Pagka pinalunok sa iyo, ang hindi mo malunok, tigok. Normal po yun Matitigok ko tayo, mga kababayan. Kaya I was talking to Jojo Martin, the National President of the Pasang Mazda today. Pinalitan po niya ang kanyang tatay, si Obet. At ang sabi niya, Tata Ben, Manong Ben, 3 piso po ang idadagdag namin. Pero kung hindi po sila papayag, hihingi po kami ng subsidiya. Hanggang doon na lamang po ang naiisip ninyo. Ang tanong ko po, syempre meron pa naman sabing ganun. But ang tanong ko po kung hindi po ibigay yung subsidiya, hindi po ibigay yung 3 pesos, nakahanda po ba kayong magpaalaala? Baka natutulog sila. Nakahanda ba kayo manggising? Sabi talaga, medyo nakita ko po na masama ang epekto sa kanila, ang pagwewelga. And I can appreciate that. Pero mga kababayan,
Sa ganitong sitwasyon, may pandemic. Meron po tayong problema sa langis. Pandaigdigan ho ito eh. Pandaigdigan ho ito, mga kababayan. It looks like we have surrendered our control over gasoline. Remember oil deregulation? Meron po tayong oil deregulation law giving all the powers to oil companies to design pataas, pababa ang presyo ng gasolina. And the government, wala na hong pakialam po dito. Now, we are in a situation where the government has to move. Tatanungin ho niyo sa akin, ano po kaya ang gagawin ng ating gobyerno? Dapat lamang ho tanungin niyo sa akin ho dyan. Pero ang sagot ko dyan hindi ako ang gobyerno. Patanong ho natin. Pasagot ho natin sa ating pamahalaan. And that would be through a wake-up call from the transport industry, from businessmen, because everybody will suffer. Consumers po, tayo mga consumers, magpaalala ho tayo sa ating gobyerno. Tama po ba ito? Magsawalang kibo na lamang po tayo, patitigok na tayo lahat. Come to think of it, alright? Eto, meron tayong problema sa langis. Ang presyo ng gasolina po sa ngayon, wala pa po bukas, meron pong 1 piso at meron pang sentimo na idadagdag ulit. Super hike na naman po bukas. Magiging 17 pesos na po ang presyo per liter ng gasolina. 17 pesos. Ganon din po ang diesel. 16 pesos na po. Ganon din po ang kerosene. Pataas ng pataas, 13 pesos na po. 1 litro ho yan. Patakin ho ninyo, 1 litro yan. Magkano pinakakarga? Normally, ng isang jeep. Okay, isang private vehicle. More or less, mga 10 litro sa isang araw. Para sa mga private vehicles na papunta lang ng opisina, ganyan-ganyan lang ho yan. Okay lang yan. Kung medyo marami-rami pong pupuntaan, katulad po ng mga jeepney drivers, maghapon ho yan. Nagtratrabaho. Nagpapasada ho. Pumapasada po ang mga jeepney drivers. So magkano ang magagastos po niya? Sa loob po ng isang araw. 10 litro labang po ba yan? Hindi po natin makita. Pero, ang akin ho dito, 17 pesos na per gasoline, per liter. Magtataas po tayo ng pamasahe from 9 pesos, papuntang 3 pesos, that is already 12 pesos pamasahe. Walang sweldo, yung magagawa. Meron, pero kapos. Hindi na po araw-araw pumapasok. Kasi walang pamasahe. So ano mangyayari po sa atin? Hindi ka na makabili ng gulay. Papasukin mo tayo ng mga imported vegetables. Ngayon, may pumasok na ho, imported galunggong. Ayop talaga ho ang solusyon ng ating pamahalaan po. Binibigyan po ng kaluwagan ang mga importador, mga foreign nationals. So what I'm trying to say here is, where is our government in the face of this reality, mga kaibigan, where hindi na abot kaya ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong mga mamayan ang presyo ng gasolina. Magtataas po ang presyo ng pamasahe. Magtataas po ang presyo ng mga bilihin. Magpapasko na po, mga kababayan. Hindi pa tayo makaluwag kahit may pandemya pa.
Hindi pa tayo nakabakuna dahil kulang naman po ang bakuna. Hindi naman dumarating ng buong buo ang kailangan ho natin bakuna. Kasi ho, na-drop the ball ang bakuna sa simula pa lamang. So anong gagawin ho natin? There has to be something that the government can think about para maibsan naman po itong problema ho natin. Do we have money? Definitely yes. Kaya lamang ho, hindi po hindi po tama ang paggastos ho. Tingnan na lamang ho ninyo ang Farmally. Tingnan ninyo ang ginawa ng DOH. 42 billion pesos po yan. Ipinarki lamang ho dyan sa PSDBM. Pagkatapos ho, pinakontrata sa mga in-check. Kung hindi ba naman kahiyupan ito sa gitna ng pandemya ho, mga kababa. Pagkatapos ang ating Pangulo, kung sino-sino, sinisisi, hindi man lang tumulong para maimbisigan, mahanap ang katotohanan tungkol dito sa revelasyon ng COA. Di ba? Ano po bang nakita ng COA? Nagpasok po ng DOH ng pera sa PSDBM without valid contract. Wala memorandum of agreement. Yan ang nasilip po ng DOH. Hindi naman po na nasilip yung tinatawag ng overpricing and so on and so forth. Yan po result na po ng pag-iimbestiga ng Senado. Bakit? Ano ang nangyari nang hindi po sinunod yung Memorandum of Agreement na wala ho between PSDBM at ng DOH? Anong nangyari? Sinamantala po At ang masakit po nito, sinamantala po ng malapit sa Pangulo. That's it. Ngayon, may overpricing na ba? Meron na po Meron na po bang pagbago sa mga petso ho? Ng mga face shields? Yes. Ngayon, sasabihin po ng Pangulong Duterte, tigil na yan. Huwag kayong susunod sa mga contempt or warrants of arrest ng Senado. Pakukulong ko sila. Demonyo lamang po ang gumagawa niya, mga kababayan ko But again, this is what I am trying to say. There is money in the Philippines. We have a lot of money. Sa totoo lamang nakautang na po tayo na limpak-limpak na salapi para sa bakuna, but we do not have the bakuna. Ano bang ginagawa po ng Kongreso ngayon? Di po ba? Ang pinag-uusapan doon nila, deliberation on the budget. Ano bang focus ng budget po ngayon, mga kababayan? Is it about solving the pandemic? Meron po ba silang pinag-uusapan? Paano natin harapin itong pagtaas ng presyo ng gasolina? Negative po Nakalulungkot ho, mga kababayan, sapagkat ito ang nangyayari sa panahon ng administrasyon ng Pangulong Duterte. Unfortunately, hindi ko nakikita ang honesty and sincerity of this government to look for solutions to problems. Mabigat po ang problemang kinakaharap po natin sa ngayon. Oil. Ano magagawa ho natin? Ang Amerika walang magawa sa oil. The prices talaga pataas ng pataas yan. At tataas pa po Yan ang sinasabi po ng mga experts po natin Tataas po pa po ito Anong gagawin natin anong gagawin ng ating gobyerno? Matutulog na lamang tayong mulat. Something has to be done. Kailangan Pero alam ninyo, mga kababayan, sabagay, this is easier said than done.
never nagkaroon na tayo ng napakatalino daw pong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Na si Mr. Marcos, naging diktador pa nga ho eh. Ipinagtatanggol ho ngayon ni Mayor de Bogoso. Naku, talaga. Pero kung talagang matalino si Marcos, bakit wala ho siyang nagawang paraan para hindi na tayo maging parasite sa langis? Luwag-luwag ho ng West Philippine Sea. Wala pa naman sigalot nung araw eh. Ang laki-laki ng perang nagagastos ho ng Pangulo. Nawawala ho sa kaban ng bayan ho. During the time of Mr. Marcos, bakit hindi niya naisipan na maghukay ng langis? Bakit hindi niya naisipan na maggawa ng bakuna para sa mga virus? Wala nga eh. Parasite tayo talaga eh, mga kababayan. Hanggang ngayon, meron bang presidenteng nakaisip niyan? Meron nga po tayong nakita COVID medicine. Hindi pa sinuportahan. Napunta pa sa Indonesia. Magagalit tuloy si Melito Rodelio Militan. Nagagalit na tuloy dahil pinabayaan natin, mawala ho yung gawa ng Pilipino. Jesus Christ, my friends. Eve Ramos, magandang gabi. Good evening, ma'am. No? Eden Pedralves, kumusta ang hangin diyan sa Tugigaraw, classmate? Balita ko doon sa Kalayan, sabi ng aking kapatid kanina, malakas na ang hangin doon. Malakas pa ang ulan. Wala pa silang kuryente. Pinutol, kapuputol lang kanina, mga bandang alas 7 ng gabi, pinutol na po ang kuryente sa Calayan Island. So wala po silang kuryente ngayon. Wala hong makapakinig dito sa ating broadcast. Nako talaga naman, kaawa-awa sila. Anyway, sana po hindi naman magtatagal at mabalik ko sila sa may ilaw. Okay? Good evening po, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. Miss Universe and all BSC family. Magandang gabi, Eve. Good evening. Good evening, Sir Ben Paipon. Watching right now. Puro baha na lamang dyan sa Cagayan Valley, classmate. Eden, kumusta ho kayo? Please, magparamdam kayo, ha? Mag-message ka lamang dito. Junior Dal, morning bro. And to all viewers, Isko, huwag kang magmayabang, mag-asta. Ikaw ang balimbing sa totoo lang. Ay, nako talaga. Ed Bausa is watching now. Tata Ben, good evening, sabi ni Ed. Josephine Roquero, ganun din. Angelica Paz, happy Monday and new week ahead po, Sir Ben. Sabi ni Angelica, Madam Lynn, and sa buong BSC family. God bless, more power, and be safe always po. Ayan. Good evening po, Sir Ben. Your Honor, Miss Universe. Ayan, more power to your program. Stay safe. Sabi ni Eve M. Ramos. Si Ma'am Chincha Buste is also watching. Good evening po, Sir Ben and Madam Lynn. Good evening po sa mga nanunood ng inyong programa. Stay safe and healthy po. God bless. Good evening, Sir Ben, Paipon, and Miss Universe. And Your Honor, please, and more power to your program. Blessed Monday to all BSC. Keep safe always. And take care of your health, and God bless. God first. Watching now. And share. Done. Thank you very much, Ma'am Josephine Roquero. Monaral, from the United States of America. No, Mon. Magandang gabi sa iyo, partner. Good evening. Eras. Magandang gabi po, Tata Ben. Ingat po, lagi. God bless. Tata Ping, Rufino Pablo is watching. Good evening, sir.
binabagyo na po ang ating kalayan. Oh? Alex C. Aquino is watching. Alex, good evening. Mel, un Benedicto lunes por la noche. Señor Ben, y a todos los seguidores de Your Honor, please. A toda la familia de BSC. Ang galing kong magbasa, no, ha? Pero naintindihan natin yun, partner. Thank you very much, Mel. Rose Jorge Clado, watching din po siya. Good evening. Nelson Agbayani is watching. Good evening. Sonny Gatbaitan Garcia, magandang gabi po, Sir Ben. Edmond Pangilinan, sir. Hi po, Edmond Samaniego Pangilinan is watching. So I see your name. Huh? I see your name. Good evening, Edmond. Good evening. Update Pilipinas program hosted by Edmond, nationwide and worldwide. Central Luzon, Balita. Good program. Sabi ni Edmond Pangilinan. Yeah. Oh, okay. Ed Pausa. Nananawagan na ang grupo ng mga doktor kay Pidot. Pangulong Digong, na wag nang harangan ang mga resource person na ipapatawag sa Blue Ribbon Inquiry upang malaman ang katotohanan ukol sa anomalyang inasasangkutan nitong Farmally. Alam ninyo ho, mga kababayan, the more the President prevents his cabinet secretaries from attending the investigation of the Senate, lalo lamang po niyang pinalulubog ang kanyang sarili. Because nasa bungangan na po ng Malacanang ang investigasyon at malapit na po siyang matukoy. And you know what? If the Senate stops the investigation now, the President will be finally identified. Gusto ba ng Pangulo ngayon? Diretso na. I think the Senate, meron na silang meron na silang beef. Hawak na po nila yung bulalo. Ha? Hawak na po na yung bulalo. Inihigop na po nga yung sabaw Oh, masarap-sarap na po yung sabaw ng bulalo. Kompleto na ho ng ricados Pati gulay po, meron na. Pati mais, meron na po dun Inihigop-higop na yung sabaw, Mr. President. Huwag na ho na yung patitigil ito. Let the investigation continue para malaman po natin ang katotohanan. Marilyn Macasukol Onyate, good PM po, Tito Ben. Okay? Gandang gabi po. Ayan. Naya Ravena is now watching. Good evening, Your Honor, please, and Miss Universe. Edmond Pangilinan, tell me more. Mamaya, babalikan natin si Kaisko. Sapagkat nagpatutsada na naman kanina itong mamang ito Hindi na tumigil. Lalo lamang sa... Parang ganun din po ang ating Pangulong Duterte Wag mong pipigilan ang discussions about the dictatorship, about the Marcoses, sapagkat malaking kasalanan ang ginawa ng mga Marcoses dito po sa ating bansa. Can you imagine pag nanakaw ho ang kanilang ginawa? Wag na ho ninyong sabihin na kung meron silang ginawa na mabuti. At meron naman talaga Pero in the process, mas malaki po ang ginawa nilang pinsala. Ano ba? Di ba? Pagkatapos sasabihin po ni Kaisko Moreno, kalimutan na ninyo, mag-move on na tayo. Para siya naman po ang magnakaw pagka siya maging presidente. Ganun po ba yun? Para wala nang investigasyon. Move on, move on, move on. Naloloko na yata itong mamang ito. Baka hindi niya alam ang kanyang sinasabi.
I'm sorry, really. I could be harsh on Isko Moreno, pero siya ang naggumagawa ng kanyang sariling kasiraan po eh. I thought he was a part of the opposition. Nakikipagpulong pa eh. Eh, ikaw sumira eh. Eh, mantakin mo, nakikipag-usap pa kayo kay Lenny, Ma'am Lenny Robredo, pagkatapos, nagdeklara na kayo kagad. Eh, anong klaseng pakikipag? Eh, lalaki pa naman kayo. Eh, baka naman hindi po, baka wala naman po kayong wala kayong birds. Oo nga po, siguro. Ed Bauza, baka wala silang bird. Edmond Pangilinan, may bird ba kaya? Itong tatlong lalaki kausap ni Vice President Lenny. Eh, walang respeto ho eh. Nagdeklara ka nga. Mabuti pa nga mga Lacson at saka si Soto. You see, we are fair here. Nauna silang magdeklara pa. There was already yung pakiusap na magkaisa ang mga nasa oposisyon para matiyak ho natin ang tagumpay ng taong bayan. Ay hindi po eh. Tatlong lalaki na walang bird ang nagdeklara kaagad. Pagkatapos, isa sa kanila ngayon ang nagsasalita na ang sama daw po ni Yellow Tard daw. Kita na ninyo ito? Bakit VP Lenny pang inuupakan mo, Mr. Mayor, Mr. Yorme? Baka gusto mo lamang mapansin. Baka gusto mo mapansin. Hoy, hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nararamdaman? Yung first salvo pa lamang ko ng pagsabi mong personal yung laban ng Marcos at Aquino, pinutaktik ka na. Pinutaktik ka na ng taong bayan. Because there was never a personal grudge between the two. Mag-brad yun eh. Ninoy took the side of the people nung nakita po niya na sobra na po ang pagmamalabis ng diktadurya ni FM. Even before that, idideklara pa lamang ko ni Marcos yung martial law pinunana yan sa Senado ni Ninoy Aquino. But it was never a personal grudge between, hindi po ang politiko laban ni Marcos at ni Aquino. Eventually mga kababayan, it was the people that went against Mr. Marcos. Yan naman ang totoo sa kasaysayan. Huwag mong baliktarin, Kaisko. Huwag mong baliktarin. Wala nang maniniwala sa iyo. First salvo pa lamang, nakita mo, naramdaman mo ng taong bayan. Di ka ba nanginig? Norberto Paipon, Manong Ambil. Glad to see that you are watching. Merong ilaw ba dyan? Paano ka nakakapanood ngayon, Edmond Pangilinan, pumapalakpak po siya. Edmond, thank you very much. Good evening, my friend. Okay? Hello, mga Lodi ng Bayan, Dondan, Rafael, Dinglasan, Tyler, Dorothem. Magandang gabi. Have a blessed Monday. Ayan, pinabati ni Ma'am Naya ang mga kaibigan niya. Annali A. Gandesa. Larry Suarez, Rivadavia. Good evening from Calayan Island. Daughter of Antonio Suarez, Tony Suarez. My goodness, Larry Suarez, Rivadavia. You are from Calayan Island, but are you here in Manila? Nandito ka ba sa Manila, Larry? Sige. At Angel Lilian Gabriel, okay? Naya Ravena. Pinabati rin po ni Ma'am Naya sila, Susie. Vera Cruz, Coin, Janet Pacobo. Gandang gabi daw, sabi ni Ma'am Naya Ravena. Marites Senova, insan, good evening, sunny Baguio watching. Mga God's Angels, na shout out ko na kayo. Asaan kayo?
Nagagalit din si Ma'am Naya. By G. Tagalog, ha? Alim Domingo, Ragos, Ballesteros, Des De Jesus, Buseta, ayan. Lolita Balabanan de la Rama. Okay, Charlie Fry, these political colors that we wear are labels that define our divisiveness as a nation and serves as our contract of loyalty to a certain power. So forget about unity. It will never happen. And it will never happen. And as long as we are divided, we will never progress as a nation. Alam mo, Charlie, you're right. Tama ito. Pero, para sa akin lang ho, I think the gospel yesterday. Oh, may I wear that? The gospel yesterday ho, talked about making a right decision. Alam po ninyo ho, mga kabayan, hindi ko po pinalalampas ang linggo na hindi po nagsisimba. That's our religion. Catholic po tayo. At ginagawa po natin ng paraan na kahit pa paano makapagsimba naman. And I take notice of gospel sapagkat nandyan po yung aral. Nandyan po yung aral. And natuwa po ako kahapon sapagkat it talked about making a right decision. And true enough, we are in the process of this decision making. Ang ating desisyon will not depend on colors. Definitely. Will not depend on colors. Para sa akin, ang desisyon ko ay mababatay ho sa pag-appreciate ko ho, ano po yung totoo. Okay? Halimbawa, sinabi ni Kais ko ho, ang laban ho between Marcos and Aquino, personal. Silang dalawa lang nag-aaway. Kanya mag-move on na tayo. 30 years na yan eh. Yan ang hindi ko po matanggap na katotohanan ayon kay Mr. Isko Moreno. Ha? I hope you will take this take this on its full context. Kasi it has never been a battle between Marcos and Aquino. Nauwi na lamang po dyan hanggang sa mamatay si Ninoy, di ba? Pinakulungan ni Marcos yan eh. Pero, was it Aquino alone who was fighting the dictatorship? Ang dami ho nila na pinakulong ni Marcos. Ang dami po nila na pinapatay ni Marcos. Taong bayan po ang ipinapatay. Mga political enemies were incarcerated just like Ninoy Aquino. Sabihin ni Isko, saan ba nanggaling ito si... Saan po ba niya napulot ang kanyang history? Talagang tao yata ni Marcos ito eh. Because he is mouthing the Marcos propaganda ho eh. Revisionism. Gusto nilang baguhin ang kasaysayan. Yan naman ang gusto ng mga Marcos eh. Nagkataon na, nandito na si Mr. Isko Moreno. Akala po natin, kakampi ho sa opposition. Yung pala, nag-out na kagad. Mabuti naman ho eh. Nalaman ho natin na ito pala ang karaho niya.
Ito tinitignan ho natin mga kababayan. Sa paghatak ho natin, pagtahak ho natin, tungo dito sa tunay na pagbabago na gustong-gusto po natin. The colors will not matter so much. Pero yung utak ho natin, ng ating kasaysayan, mga nakaraan ho natin, paano tayo mabubuhay sa ngayon, ano po ba ang dapat ho natin gawin? Dapat po ito interrelated with what we do today, what happened yesterday, paano natin titignan po ang ating bukas. Yung mga palamuti, yung pong mga kulay-kulay will come later on. Wala namang problema ho yun. Pwede naman kayo magsuot ng yellow. Pwede ka naman kayo magsuot ng pink. Pwede naman ho kayo magsuot ng kulay ng mga Marcoses, pula o blue. Di ba? Wala problema ho yun. Pero don't change history. Huwag ho natin babaguhin ng kasaysayan. Because history is bound to repeat itself. And before we know it, nandyan na naman po tayo ho. Nalugmok na naman ho tayo sa mga magnanakaw, mga pumapatay, mga diktador. Mabuti nga po tayo, nakaligtas ho tayo, pero hindi pa tayo nakakasigurado. Baka maging diktador din po ito si Mr. Duterte. Who knows? Mga kababayan, these are the things that we should think about and make a right decision. Magpasya po tayo ng tama. Para hindi tayo maliligaw. Ayan, okay. I hope hindi pa siguro ako masyado clear, but we will have another session for that. Naya Ravenna, Cheryl Camunda, hindi po ako nagagalit. Kung napapataas ang boses ko, asensya na ako kayo. That is my way of expressing myself and driving a point. Okay? Ayan. Incidentally, kanina po nakausap ko po si Governor Lutgardo Parbo. Nakausap po natin kanina at nagkausap po kami. Ito po yung isa sa mga gusto ko po sana magiging senador. Kasi yung experience po niya na dyan sa Senado, matagal na ho as Secretary of the Senate. She was also former governor of Eastern Samar. Masyado na malawak na po ang kanyang karanasan sa public service. And gusto kong makausap din po mamaya. Siguro pagka may panahon po tayo dito at makontak po natin, okay? Makakausap po natin si Governor Lutgardo Parbo. Ayan, okay? Alright. Okay. Okay. Si Edmond Pangilinan, okay naman mga accomplishments, Yorme Isko sa lungsod ng Manila. Pero may pagkakamali din kasi kumalaro din Yorme for safety reasons siguro. Tao lang, brother, may flaws din. Hindi flaws lang ito This is a principle, Ano ito mabigat ito. Kasi mauuwi kung hindi po natin pipigilan itong klaseng pag-iisip po mga kababayan. Mauuwi po sa tolerance. Mauuwi po ito sa wag mo nang intindihin yan. Pag nanakaw lang yan Wag na. Wag na yan. Kasi, away lang politiko yan Dalawa lang sila. Pabayaan mo na. Pagkaganyan ng pag-iisip po natin, mga kababayan. What do you think, Edmond? Ikaw, tatanungin kita. Pagka nag-move on tayo, pinabayaan na natin ito. Yung hindi na nga natin tinitignan kung na-i-implement na yung conviction ni Mrs. Imelda Marcos po Alam po ba ninyo, 7 counts of graft yan and corruption. Sandigan Bayan. Meron daw pong
appeal sa motion po. Ewan ko po kung ano ba yan. Sa Korte Suprema. Pero nasa archive na eh. Can you imagine paano nangyari ito? Ate, sa panahon ni Duterte ho? Bakit hindi po ilabas ng Korte Suprema? Ano itong motion for reconsideration after conviction? Oh my goodness. Talaga namang makikita ho ninyo ang lakas, ang lakas ng mga Marcos kadya. Siguro itong gusto na sundan ni Mr. Isko Moreno. Gusto niya mag-move on para siya naman ang susunod. Ganun po ba yun, sir? Wag naman po. Habang nabubuhay si Tata Ben, hindi ako makakapayag na ganyan po ang pananaw natin. It has never been a private affair. It was always against the people versus Mr. Marcos. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Maria Chelina Ogares. Good evening, sabi ni Ma'am Naya Ravena. Lilian Gabriele, blessed Monday, Tata Ben. And Miss Universe, stay safe and healthy. God bless us all. God first. Dan sharing na po. Share done, sabi ni Ma'am Naya Ravena. Hello, Mami Naya, God's angels. Hello, morning Naya, I'm here now. Nandyan na raw. Hinahanap kayo ni Ma'am Naya. Yes, present, sabi ni Naya. Elisa Patino, good evening po. I'm watching. Ayan. Alith Mesa Locrasio, good evening. Edmond Pangilinan, siguro botohan ng less evil ang labanan sa president. Okay, let's pray for voters to vote wisely and pray tayo for divine guidance. Okay, tama sa akin ho yan. Divine guidance. But wag nating ililigaw ang taong bayan sa katotohanan. That is the primary ingredient po ng making a right decision. Dapat to nakabatay ka sa katotohanan. Okay? Dapat ang gagawin tama. Approve. Charlie Fry. Charlie, hindi porket sinabing move on na tayo ay nangangahulugang kakalimutan na ang isyu ng pandarambong na nagpahirap sa ating bansa. May mga ahensya tayo ng gobyerno na humahawak sa isyu na iyan at patuloy na gumagalaw. Kailangan lang sigurong palakasin at mas seryosohin ang paghahabol at paghahabla ng mga kaso. Moving on means to focus on more pressing issues and problems that we are facing as a nation. The pandemic being on top of the list, we cannot just dwell and get stuck on this political teleserye that haunts us all for the past 50 years. Nakakapagod na rin naman talaga sa totoo lang. Napapagod ka na ba talaga? Nandyan pa yan eh. Bakit hindi ka mapagod? Kasi hindi tumitigil eh. Ngayon, kung tumigil tayo, dinilamon ho tayo. Ano sa tingin ho ninyo? Wag ho natin kalilimutan ng hindi tama na ginagawa sa atin. Kailangan lutasin ho natin yan. Tama lamang na meron pong mga tao in the government that should be doing this. Pero, under the Duterte administration, do you expect anything good for the people? Yan ang sinasabi ko. Pula, dilaw, orange, at ngayon, may pink na rin. Tama na ang ganitong pagkakahati-hati natin bilang mga responsableng mamamayan ng bansa. Panahon na sa nagkakaisang Pilipinas. Alam mo, I said,
color is nothing. Palamuti lang yan. Identification lang yan. Ang mahalaga ho, yung nasa puso. Nasa puso ho. Nasa kaisipan ng bawat isa. Importante ho ito sa akin, ho, mga kababayan. Making the right decision. Okay? So, sana ho, mapag-isip-isipan ho natin. Ano po ba talaga ang tama? Ang sinasabi ko po, ang tama ho dito, huwag po nating pababayaan na makalusot, no? Ang pag-aabuso. Makabalik ang diktadorya. Kaya non-negotiable itong Marcos issue ho, eh. Kasi ang laki po ng pinsala na ginawa ng mga Marcos sa Pilipinas. O, sa taong bayan. Grabe. I mean, hindi ko maisip kung anong iniisip ng mga biktima ng pagmamalabis ni Marcos. Ang dami po sa kanila namatay na ho. Nawala. But their families are alive. And they grieve for their loved ones. Hanggang ngayon, walang hustisya. Hindi tama na mag-move on ka na lang dyan. Tapusin sila. Hindi pwede. Ben Padla, good evening po. Lodgardo Barbo, Sir Ben Paipon. I have always admired commentaries who are morally courageous like you. They criticize government wrongdoings in favor of the larger interest of the country as a matter of civic duty. Okay, as a matter of civic duty and responsible Filipino citizenship. They are my personal contemporary heroes. They fight for good governance. They fight for you and me. Cheers and mabuhay. Mabuhay ka, Ben Paipon. Thank you very much, Governor Lodgardo B. Barbo. I will send you the number para tawagan ho ninyo. I-dial po ninyo para makapasok ho kayo dito sa programa ho natin at magkwentuhan po tayo kahit sandali po. Ha? Gov, I'm sending you now the number na pwede ninyong tawagan para kayo po ay ma-on the air dito po sa ating programa. But I appreciate your comment. Alam po ninyo, hindi ko mapapalampas ito sapagkat Nene and I, or not even Nene si Nene po, nung panahon na kalakasan ng mga Marcos, nasa kulungan po eh. Alam po ba ninyo, Gov, kung sino ang madalas so naming nakakausap sa Himpapawid nung ako po nasa Radio Veritas? Ang may bahay po ni Kanen eh. She would go to the station or we would go to her. We visit si Kanen Pimentel. And so with the other prisoners. Kaya masakit sa kalooban ko kasi naramdaman ko, nakita ko ho ang mga pangyayari. Pag-aabuso sa tungkulin ni Marcos. Sometimes, you know ho, mga kababayan, during those dark moments of our history, there were two lawyers na talagang very active
sa pagtulong sa ating mga nahuhuli, na napapakulong na walang kasalanan. Joker Arroyo and Rene Sagisan. Kung saan-saan po nakakarating ito. At pagka minsan po, dinadaanan ako mismo sa Radyo Veritas o magkikita po kami sa labas at pumupunta po kami sa mga detention cells para ipaglaban po yung mga nakukulong. That's how it was during those days. Kaya ayaw kong maulit-umulit. Yan lang naman ang gusto ko sana mangyari Huwag nang maulit ang madilim na kasaysayan ng Republika ng Pilipinas at huwag po nilang buburahin ang totoo na kasaysayan ng Republika ng Pilipinas under the dictatorship of Mr. Marcos. Pagkatapos babaliwalain ngayon ni Kaisko Moreno. Sinuswerte ka, sir? Edmond Pangilinan, tama. O yun, thumbs up. Thank you very much. Alexander Arenas, good. God first. Tata Ben, thank you very much, Alex Arenas. Happy birthday po, Nelmond Bernas Pangilinan. 15 years old. October 11. Ngayon, Edmond. Ito po, anak mo. Nelmond Bernas, happy birthday to you, from Edmond Pangilinan. Yan, happy birthday to you. Hindi marunong kumanta si Tata Ben. Ed Bausa, agenda na siguro yan ng administrasyon na marami ang patakbuhin na Pangulo nitong 2022 election para pagkaisahang banatan sa kampanya ang nag-iisang opposition candidate. That's only my observation. Okay lang yan, Ed. Sa akin. Okay lang yan. Hayaan ninyong gawin nilang kaawa-awa si Ma'am Lenny. Because that will be the occasion where people will defend yung kaawa-awa. Hayaan po ninyo. Nagdeklara na si Isko Moreno, nakakampi ng administrasyon. Di ba? Binabanatan niya yung kanyang kapwa nasa oposisyon. Anong klaseng tao ito? Saan po ba siya talaga? Bakit? Napakaaga. Pero sabi nga ni Sunny Trillanes, mabuti naman. Napaaga ang deklarasyon. At least alam na natin. Tama nga yun. Mamaya papag-usapan natin si Bato. Okay ba sa inyo? Pag-usapan natin si Bato. Okay, All right. Ed, belated birthday po, Mrs. Muhammad of Tawi-Tawi. A wife of first Vice Governor Abubakar J. Muhammad. Congrats to their children who graduated cum laude at the University of the Philippines. Teka muna. First Vice Governor Abubakar J. Muhammad. Ito bang si Abubakar Edmond, dating nandito po sa Malate? I think yung aking kaibigan na Abubakar Muhammad ay meron po siyang money changer dyan sa Malate Ermita. Sa Ermita. In the 90s, 90s. At pagkatapos, wife po niya nasa City Hall po yata ngayon ng Manila. I hope he's the one. Pagka kaibigan mo ito, kaibigan ko din yan. Edmond, tell me more. Tay de la Cruz, Salvador.
Good evening po, Sir Ben. Magandang gabi din po. Pero wala tayong sa... Yan! May sound na. Oh, pinatay ko nga pala. Anyway ho, mga kababayan, ganito po. Habang iniintay ho natin si Governor Lutgardo Parbo, pasadaan ho natin sandali. Itong si Bato de la Rosa. Sa tingin po ba ninyo, ano ang pinakadahilan talaga? Bakit pumasok sa eksena itong si Bato de la Rosa? Would you have any idea? Bigla na lamang mo ito, mga kababayan ko eh. Bigla na lamang po na lumitaw sa COMELEC at nag-file ng kanyang certificate of candidacy. At nung siya'y tanungin, is this not a mockery? Anong mockery? Number 5 ako sa pagkasenador. Para ba? Oo nga naman, number 5 nga naman po siya. Ayun naman eh. Si Mr. Bongo, anong number po niya? Ang gagaling talaga nila, no? Number 5 o number 2 ba si Mr. Bongo? Sino nagbilang? Eh, wala na. Anyway, ano kaya ang dahilan? At eto nga po, si Bato de la Rosa po ay pumasok sa eksena as a member of the PDP Laban. Meron po ba talagang ikakana ito? Number 5 daw po siya sa Senado ho nung tumakbo po eh. Alright, pasabi lamang po sa akin kasi ho yung mga comments ho dito sa ating monitor na exit, nasabuyan po eh. Hindi na natin mababasa yung iba. Pasensya na ho ha. Bukas na lang ho yung iba ha? Na hindi po nating mababasa. Okay? Ang akin lamang ho ngayon ay pag-usapan ho natin muna itong si Bato de la Rosa po. Mukhang mahalaga ang kanyang papel na gagampanan ho eh. I do not know what the plan of the President really is for Mr. Bato de la Rosa. But I am definitely sure na hindi po ilalaban ho ni Mr. Duterte ito si Bato de la Rosa. Kalaban po ito mga magigiting na mga kandidato ho ng oposisyon.
Oh, nandyan ho si Manny Pacquiao, nandyan si Isko Moreno, nandyan si Ping Lacson, nandyan po si Lenny Robredo. Sa tingin po ba ninyo, sa credibility ho ni Mr. De La Rosa po, mga kababayan, the reputation of Mr. De La Rosa, will he gain votes as big as when he was running for senator? Naging tirador ito ng Pangulong Duterte ho sa war on drugs. And he is part of those who are going to be investigated by the ICC. Isipin ho ninyo yan. Malaki ang ginampanan ni Mr. Duterte, ni Mr. Bato de la Rosa sa rehimen ng Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang kauna-unahang PNP Director General galing sa Davao. Siyang nagpatupad ng tukhang. Alam naman po ninyo yung tukhang, mga kababayan. Sa tingin po ba ninyo, sa mga naging biktima ni Bato, 30,000. Sabi po ng Human Rights Commission, more or less 30,000 of them all. At meron pang mga nangyayari yung ngayon. And dyan po lamang ho, mga kababayan galit na ho kay Mr. Bato. Kamag-anak pa ng mga yan. Ayan. So ang tanong ko dito, mga kababayan, seryoso ba si Pangulong Duterte dito kay Bato de la Rosa? Seryoso ba talaga kay Bongo na mananalo? Ay, nako talaga. Meron pong plano ho ang ating pamahalaan. Pero, ang masakit ho dito, mauuwi po tayo sa tinatawag na substitution. Okay? Substitution. Ano ba itong substitution na ito? Substitution. Alright. Dito po sa substitution, simple lang naman po. Yung substitution po, tatlong bagay lamang po pwede. In case of death, withdrawal, or disqualification. Okay? Death, ang deadline, pwede po hanggang midday, ang haling tapat ng election day. Ang magsasubstitute must be kapangalan ho, kaapelido ng namatay. O yung kapalitan. Yung namatay. Okay. Yung ibang substitution, November 15. Mabuti, itanong na rin ho natin dito kay Governor Lut Barbo itong issue ng substitution because I'm pretty sure alam din po niya ang bagay na ito. But gusto ko rin pong marinig sa kanya ang kanyang pananaw. Ito po bang issue, issue ng Marcos Aquino, ito, silang dalawa lang, family affair. Nandiyan na. Nawala? Bakit? Mukha, Gov? Sabi ko na nga ba po yung signal ho medyo may problema ho sa gawing antipolo kasi itong si Governor Lut Barbo. So, Gov, try again pwede ba? Tawagan mo nga. Ikaw na tumawag. Baka ano. Alright. But if you have time, Gov, please call us up again. Substitution. November 15, ang last day po ng substitution for withdrawal. Yung magwi-withdraw. Kondisyon. Ang papalit po, halimbawa nag-withdraw si Bato de la Rosa.
nag-withdraw si Bato de la Rosa before November 15. Ang kanyang partido, which is the PDP Laban, will nominate the substitute. And it has to be filed before November on or before November 15. So, may certificate of nomination from the party. Okay? It has to be within the COMELEC set date. Okay? Which is November 15. In the case of Bato de la Rosa, who is a member of the PDP Laban, ang papalito sa kanya must be a member of the PDP Laban. Mind you ho, walang pinag-uusapan dito kung kailan naging miyembro. But I think there has to be also a deadline for this. Kailan po ba dapat ang deadline ng pagiging miyembro ng partido ng papalit ho doon sa kanyang papalitan? So my thinking ho, this is not in the law, pero sa akin ho, dapat ho, yung magsasubstitute should have been a member of the party sa unang araw pa lamang ho ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy. Kasi mawawala ho ang visa ho ng yung COMELEC guidelines ho pagka ganito na. Anytime on November 15 magsusumpa na lamang ho, hindi pa siya naka-attend ng seminar workshop o basic seminar. Wow. Magiging miyembro siya kaagad. Hindi naman po yata tama ho ito. There has to be a deadline also. Kailan ba naging miyembro ito? Yung papalit. And there has to be a deadline for this. That is my thinking. Hindi po naaayon sa batas o hindi po napapaloob sa batas ito, mga kababayan. But I think this should be the rule. Huh? Kasi kung katulad niyan, bigla na lamang mag-withdraw si Bato de la Rosa on November 15 before the COMELEC magsasarado ang COMELEC. Dumating ho si Sara ho doon. I'm already a PDP Laban member. O kailan ka na numpa? Ngayon lang po. Pwede po ba yun? Pwede po ba yun? I think this could be challenged. Right now ho, mga kababayan, nag-file si Bato. Kailan yun? Lately lamang ho. Pero yung provision po sana ng sa substitute, kung manggagaling sa the same party, dapat to yung papalit, miyembro na po, bago pa man, nagbukas po ang Certificate of Filing of the Candidacy. Para sa ganun fair ang laban ho. Di ba? Okay? Pero hindi ko po yan ha. Hindi po batas ng COMELEC ko yan. Pero ito itatanong din natin sa COMELEC. Kailan po ba ang deadline ng pagiging miyembro? Alright, nandiyan na po si Gov? Alright. Habang pinag-uusapan namin ho ito, mga kaibigan, and I'm known, naka-monitor si Governor Senador. Senador Lutgardo Barbo. Good afternoon, good evening po. Gov, good evening and welcome to Your Honor, please. Good evening. Magandang gabi sa iyo, Your Honor, please. I'm very happy na nakuha namin po kayo at makapagkwentuhan tayo dito sa iyong papuwid. Gov, diretso na muna ako bago sa inyo. Tinatalakay ko itong substitution rule. Okay. Okay? Ang napuna ko kasi, in the case of Bato de la Rosa, lately lamang po nag-file ng Certificate of Candidacy. There is a chance na siya ay mag-withdraw on or before November 15. And as a strategy of the party, magsa-substitute po sila ng
kapartido. Okay? Hello? Yeah, na yung kapartido. Ang tanong ko dito, Gov, kailan po ba ang deadline nung pagiging miyembro ng partido yung magsasubstitute? Pwede po ba karakaraka magsusumpa na lang? Oh, miyembro na ako ng PDP Laban. I will substitute. Pwede po ba yun? Titingnan ang membership niya sa PDP Laban kung tunay ba siyang member ng partido na PDP Laban at paano nagiging member. Hindi naman pwedeng magiging member ka na sasabihin mo lang na, oh, member na ako ng PDP Laban. Merong mga seremonyas Mhm. at mga requirements yan. Merong sinasabing BMS, Yes. Basic Membership Seminar. Yung oath taking, yung swearing of allegiance, hindi naman it's not the operative act. It's merely ceremonial. Ceremonial. Oo, yung kaliwang kamay, ano. That's purely ceremonial, and you will take your oath of allegiance only after you have undergone Yung BMS. BMS. So saka magbabayad ka ng mga dues at saka yung mga other requirements, mga responsibilities ng pagiging PDP Laban. Ito ay mga sila, mga fair weather politicians at saka mga newbies, kumbaga, Mhm. mga bagi sa PDP Laban. Pero, ito po ba kayo, pwede nilang gawin, ho? They will have to prove kasi questionin namin kung halimbawa tunay ba talaga silang PDP Laban. And besides, mayroon pang kaso. Titingnan natin kung ano ang sasabihin ng COMELEC Mhm. kasi nagkaso sila sa amin. Yung original na PDP Laban, kinasuhan nila dahil sila na raw ang legitimate. Sila, mang-aagaw lang sila. Silang lang ang nag-hijack. So, bakit sila magiging genuine? Kami ang genuine. Tayo po. I'm part of the genuine PDP Laban. That is something wrong with their mindset. Kasi kahit si President Duterte was not Sworn. PDP Laban right from the start. Oh my goodness. Hugpong ng pagbabago siya. Kahit nung kumandidato siya for vice mayor, for mayor, for congressman, hugpong ng pagbabago siya. Ginawa lang natin siya na Titular. parang we adopted him kasi ang tingin namin, ang tingin ko sa kanya noon, he was a natural PDP Laban kasi he was saying, I like PDP Laban, sabi niya. Mhm. At saka, nadinig ko siya, sabi niya, I believe in federalism. Ang federalism is one of the more important advocacies of PDP PDP Laban. Laban. Opo. Oo. Ngayon, yung pala ay, yung style niya na to satisfy everybody, kahit hindi totoo, parang ginagawa niya. Yun ang mga ng mga demagogue. Mhm. That's the attitude of demagogues. You say something that perhaps people will like. All right. Even in your heart, you don't believe in what you're saying. Oh my goodness. Pero, Gov, Yeah. ganito. Nabanggit niyo kanina, meron ng kaso sa COMELEC Okay. between the two factions. Yes. Inumpisahan po ng yung kampo ni Cusi. Oo. Meron na po bang ginawa na hakbang ng Pimentel Group? Kayo, yung grupo ninyo? Wala pa, hindi pa tapos, hindi pa nga naghihiring eh. Nag-file lang sila ng petition, tapos pinasasagot sila Senator Coco Pimentel, and then the COMELEC will decide either to have an oral argument in bank, Okay. by division.
magdi-decide yan. Ano? Aha. Titingnan nila kung sino ba talaga ah, ang tunay na PDP laban. Hindi dapat sabihin na it's because the president is with us and he ran under the banner of PDP laban. Kami, no, that's not true. Yeah, simply because they have the president or some cabinet members, they claim there's a PDP laban, that will not make them the real and original and truthful PDP Aha. laban. So ganito, Gov, is it possible that if there is going to be a substitution, may substitution between Bato de la Rosa and the daughter of the president, is it possible that Pimentel Wing will question that? That's very possible because kasi si Sara naman ay hindi naman PDP laban, kung siya ng pagbabago. Yes. Ang substitution, dapat parihas ang partido ninyo. Kung halimbawa PDP laban, halimbawa tunay na siyang PDP laban, kailangan tunay din na PDP laban ang papalit. Mhm. Susubstitute kay Bato. So hindi po pwede ho yung kara-karaka na nagsusumpa si Sara Duterte. Ako na, ang papalit kay Bato. PDP de la Bawal. Bawal yun. Hindi pwede yan. As far as the constitution of the PDP Laban wing, Coco Pimentel is concerned. Yes, as far as the COMELEC rules say, So, kasi kailangan the same party. opo. Sa makatuwido dito, meron na palang decision ng COMELEC dito. Wala pa. Okay. But this will be decided by the COMELEC. Hopefully. Okay. All right. Mm. Dito naman tayo sa inyo, ho, Gov. Naisipan po ninyong pumalaot na sa larangan ng politika. It all started with some jokes, pero it turned out to be serious. Nasabi namin, kailangan merong urig, kailangan merong duly certified na palaging PDP laban right from the start. Ako, I was always a PDP laban. Wala Mhm. naman ako partido na iba. I was a governor for 3 terms, including siguro 4 terms yung pagiging OIC ko as governor. Hindi ako nagpalit ng partido. Kaya sabi nila, and in fact, si Senator Coco and even si Senator Pacquiao, tinatawag nila ako noon pa na Senator. Sabi ko, nabibigla pa ako. Hindi pa ako ngayon, noong nagkaroon ng General Assembly, I was officially nominated after Senator Manny Pacquiao was nominated. So there was an official formal nomination from the party itself. Yeah, it was, a national Convention. Yeah, national convention. In fact, ang nag-nominate sa akin, hindi ko nakita ng personal, nakita ko lang sa Zoom. Mhm. Sambuanga PDP Laban Chapter. Mhm. Ayun. Gov, And Gov, you have been with the Senate already for so many years during the term of Nene Pimentel as Senate President. Pati na ho, pati yung sa kanyang anak, di ba? oh, yeah. That's a good number of how many years in the Senate? I started ng 2000 kay Nene Pimentel. Tapos after 16 years, kumbaga teenager na. Oh, After 16 years, naging Senate President naman si Coco Pimentel. Ako din ang kinuha. correct. So, nandyan po kayo. Kitang-kita po ninyo bang trabaho ng Senado and so on and so forth. You must be the most qualified candidate for the Senate. Well, kasi ang Senate Secretary, counterpart niya is Secretary General sa House. Yes. The Senate Secretary is the highest public official in the Senate, next only to the senators. Mm-hmm. Kaya alam ko yung workings na Senado, and ako ay nagbabasa, nag-aaral ako, kaya sabi ko,
pag ako ay naluklok dyan at pinalad at magustuhan ako ng mga tao, I will know how to do my job. Unlike some, hindi ko nababanggit na baka may. Gov, Gov, let me just ask this, with your experience in the Senate, no? As Secretary of the Senate, no? Meron po ba kayong naiisip sa ngayon, na gagawin ho sa Senado? In case Yes. na kayo po papalarin at iboboto ng ating mga kababayan. Iboboto po Yes. kayo. Yeah. Number one is I will file a bill to outlaw political turncotism. Dapat hindi tama yan na pagkatapos ng eleksyon may isang presidente na lahat na nagpupuntahan sa partido ng presidente. Oo nga. That is political turncotism. I will have it outlawed. We Mhm. need a law to pass. I mean, a bill to be passed into law. Mhm. Number two, I will also file a bill to legislate out political dynasty, making political dynasty illegal. Mhm. Marami At kayo. Marami kayong makakalaban dyan, Gov. Totoo. Kasi maraming mga miyembro ng political dynasties, lalo na sa House. Mhm. But we need, kailangan meron tayong political resolve to fight it out. Mhm. And if need be, to consult with the people, we have to tell the people that it is about time. Otherwise, itong political problems natin will be recurring every election year. That's right. Pag hindi natin na-resolve ang mga fundamental ng elections natin. At saka number 3, iniisip ko rin na to reform the political party system. Masyadong corrupt, nakukorrupt the system. Gusto ba Ah, babalik ba tayo sa two-party system? in other countries, ang mga political parties nila sa Europe, sa Amerika, kahit sa Asia, ang mga political party ay funded by the government. Yes. Binibigyan sila ng pondo. Opo, ng opo. gobyerno. But do are government funds. Yes. And therefore, you will have to account that. Dito sa atin, ikokowa yan. At saka kung hindi tama ang pagkagastos ng pera na ibinigay ng gobyerno para sa political parties, you will have to be answerable. Correct. Aha. Oh. Ganon siguro ang yung mga naiisip ko. These are mahirap na mga Balakin. ideas. Mhm. Oh yeah. We will have to hold the bull by its horns. Correct. Kumbaga, hindi naman natin pabayaan na lang and let the future generations of Filipinos problem. We have to do it right here and now. Correct. Hindi napababayaan lang yan. Alam mo. I need to, kung tayo ay naging member ng sinasabing Parliament of the Streets, marunong ako tumakbo din, marunong din ako. I can stand up and fight. Kaya kanina nakikinig ako sa iyo yung tungkol kay Marcos. Opo. I was one of those incarcerated by Marcos. Okay. Siya pa ang problema, yung ASO. ASO, the ASO is the arrest, search, and seizure. And I was in San Fernando, Pampanga. I was the legal counsel and personnel manager of an American company at the time. Akala nila malaking tao daw ako sa Light a Fire Movement. Opo, opo. Oo nga. Sa Light a Fire Movement. So, ikinulong nila ako. And kahirap pala nang ikinukulong na wala kang kasalanan. And at the time, I was newly married. Nako, My Diyos ko. wife was on the family way. Nako.
napakahirap ng kwan. Wala kang kasalanan. How many years po kayo sa kulungan? Anda, months lang. Hindi naman. Months lang. Nakukuha this. Kasi my mother-in-law used to be of Camp Aguinaldo. Aha. Doon siya nag-retire na lang. May mga kilala siya. Kaya nakapasok sila. Mm. Nobody knew that yung safe house na yan. Nobody knew. Except a few people. Itong mother-in-law ko nakakuha ng para bang news na itong mga taong ito ay may alam kung sino ang dapat lapitan. Yun ang nilapitan nila. Matagumpay naman. Na nakapasok naman sila sa akin. Kaya lang, talagang minura ako ng minura. Grabe ang kwan. Tapos dinala ako sa Krami on the way to Kwana, papunta ng Bikutan. Really? My goodness. Pero mabuti naman na nakalabas din ako. Kahirap talaga ng walang kasalanan. Yeah. But anyway, naiisip ko palagi na si Ninoy 7 years and 7 months. 7 years, 7 months, 7 days. Oo, and he was always fighting. Samantalang ako, I will have to tell you this, Ben. Opo. Talagang umiyak ako, lumuhod ako, umiiyak ako. Oh my goodness. Kinulong mo. Kasi kahirap nang ikukulong. Oo Na nga po. walang kasalanan. So, But I think it improved my more. opo. There must be some purpose of this. Kasi habang lumuluhod ako, tumutulog ako, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, hindi naman kasalanan ang i-criticize si Marcos. Bakit ito nangyayari sa akin? And then, at the back of my mind, naalaala ko, ikaw ay binibiro ni Jesus Christ. Kasi noong nag-aaral ka at nagre-review ka para sa bar, dasal ka ng dasal. Nung naging lawyer ka, nakalimutan ng magpapalamat. Ano? Sabi ko nga, Lord. Nabalikan ka. Pero nag-file kami ng nag-file kami ng kaso Oh. sa Hawaii. We won that case, yung class suit. Our lawyer was, and si Robert Swift. Opo. We won- Robert Schiff. Robert Swift, oh. Every now and then, when he comes to the Philippines, nakikita-kita kami. Kami nila, Rene Sagisag, sila Rod, itong isang abogado pa na Pilipino. Mhm. But si Robert Swift is a very enterprising lawyer. Talagang may initiative siya. Mhm. Kaya nanalo kami sa Hawaii, and we were given some remuneration. Mhm. Pero ito kasi, Goff, please help us also on this, no? Was the fight between Marcos and Aquino a personal battle? Masasabi mo bang ganun? I always thought that it was the fight of the Filipinos, and Ninoy was just one of us. Yes. I think it was not a personal battle. I think Ninoy Aquino was fighting in behalf of the Filipino Yes, people. that's correct. Noong 1978, he ran as laban. Sila nila ni Pimentel. Yes. Na laban. Kaya nga nabuo yung PDP laban, sir. Eh. So yeah, they were saying na sobra naman ito si Marcos. He declared martial law because he wanted to extend his term. Yes. That was the principal reason. It was not really to say na we are going to establish a new society. No, that was not. They were positioning themselves for an extended period of time to stay in Malacanang. Correct. Eh, nakita ni Ninoy yan. Binulgar niya yan eh. Oo. O, di ba? So, anyway, that is na, so, the fact of the matter is,
It was never, from the very beginning, a fight between Marcos and the Aquinos. It was never like that. Yeah, never. It was never like that. I think ikinulong si Ninoy Aquino because he exposed yung plano, yung sinasabi ni Ninoy Aquino na oplan Sagittarius. Correct. Which Yes, sir. is the blueprint Blueprint. for the declaration of martial law. Correct. Kaya isa siya sa mga hinuli. At Kami talagang naman, inkomunikado. oo, komunikado, lumaban sila. Sila nila Kapepe, Jokno, sila Sok Rodrigo, Yes. yung mga lumaban. It was nothing personal. It was fighting in behalf of the Philippine Republic, That's right. especially about freedom, democracy, and the liberty to speak out your mind. Kasi ang inagawan po ng kalayaan, inagawan po ng mga karapatan, mga Pilipino. Oo, totoo yun. Totoo yun. Kanya nung nagkaroon na po ng pagkakataon na magkaroon ng EDSA Revolution, isang tawag lamang ho ni Cardinal Sin, lahat po tayo nasa EDSA na. Oo. Di ba? So Yeah. anyway, Gov, alam kong this is not going to be the first and the last that we are going to talk about things like this. I wish you all the best sa inyong quest for the Senate. Ipagdarasal po namin kayo at tutulungan po namin kayo na makamit po yan. Because we believe in you. Maraming salamat, Kaben. And ito naman, ang ginagawa ko naman ay hindi naman sa aking pansarili, but it's for the sake of good governance. I think it's about time. It has been long delayed na yung good governance. Yes. Tama si Gordon na we have a president Filipinos cannot be proud of. Kaya nga, sabi nga nila, ng mga nababasa ko, kung merong Nobel Peace Prize si Reza. Maria Risa, Aha. meron din nag-aantay na no bail price. Walang piyansa. No bail price. I agree with you. International Criminal Court. Hindi ko nakakuha niyan. No bail. No bail price. Doc, Gov, thank you very much, ha? Mabuhay ka and keep safe. Mabuhay ka rin at continue your advocacy. We will. Maraming nagkakagusto sa mga sinasabi mo. Ikaw nga dapat ang tumakbo for senator, hindi ako. Ayaw ko na. Pero magaling naalala ko yun nung mga nakaraang panahon, talagang lumalaban yung mga commentators because they were armed with the good reason. Yes. And they were backed up by facts and the truth. Parang si Reza din ho eh. That's why I think she got the Nobel Nobel Peace Prize. Ngayon lamang ni-recognize ng Malacanang. And better late than never. Yeah. Mali sila dyan kasi mali ang mga advisors na lalo na niya si Sal Panelo at saka si Harry Roque. Oo nga. Ay, Imagine sabihin, kaya tatakbo si President for Vice President so that he can have immunity. No, you do not have immunity. as Vice President. The Vice Yes, has no immunity. It's only the President. correct. Nako talaga. They are the number one spreader of fake news. Yeah. Ay, nako talaga. Gov, thank you very much, ha? Magandang gabi po sa inyo. At stay safe, ha? Stay safe. Sige, pa tayo? Program mo, tapos na yung program mo. Matatapos na po. Sige, okay. Okay po. Sige. Matatapos Thank na you. po. Okay. Thank you very much.
Thank you very much. Maraming salamat at mag-iingat ka rin. May God bless you. Thank you very much, Governor. Lotgardo Barbo. Thank you very much, sir. Yeah. All right. Nagkataon po na kumakandidato si Governor Lou Barbo. Ha? Naging presidente po ito ng Philippine Normal College. Meron pong management, ano ba itong tawag dito, yung governance dito sa Makati noon under Nene Pimentel at Jojo Binay. She was one of the professors there. And then matagal na naglingkod bilang Senate Secretary. Panahon po ng pagkapangulo ni Nene Pimentel in the Senate. Hanggang sa dumating si Coco Pimentel, was also the President of the Senate. Siya rin po ang naging sekretaryo ng Philippine Senate. Malaking karanasan po ito at magagamit po niya sa paggawa ng tama dito po sa Senado. Nabanggit po niya yung tatlo na gusto niyang gawin, laban po sa turncoatism, laban po sa political dynasty, and kailangan po dito magkaroon po ng tinatawag na political party reformation. So ito po sana, mabigyan mo natin ng pagkakataon na magawa po ito sa Senado. Okay? Alright, 15 minuto bago mag alas 10 ng gabi sa pagpapatuloy po ng ating Your Honor Please. Okay, dito po tayo, may mukhang ayos na po. Yung babasahin natin dito sa monitor. Nawawala po yung iba pero itong kay Charlie Fry nandito pa. Dapat talagang managot ang mga Marcos sa ginawa nila sa ating bayan. Walang argumento doon. Pero gaya ng sabi ko, hayaan ang batas ang humabol sa kanila. Ang Pangulo ay dapat nakafocus sa mas mga malalaking problema ngayon ng bayan. I think that is the focus of the other participants, no? Si Kais ko lang naman ang bumabanat dito kay Lenny tungkol dito sa sa mga Marcoses eh. Wala namang problema diyan, Charlie eh. I think even Madam Lenny is also focused. Pero hindi niya malilimutan, hindi niya po pwedeng kalimutan ang ginawa ng mga Marcoses. And that is non-negotiable to her. And I cannot blame her because that is what people want. So ito lamang sa akin. I hope this will close the issue dito sa Marcos, Aquino personal fight. Hindi po personalan ito between the two families. Hindi po. It was never a family affair. And yung pag-focus ho ng mga kandidato ngayon sa COVID, and hindi lamang COVID ngayon. Huwag ninyong kalimutan ho mga kababayan. I hope Kaisko will look into this also. At Charlie, pakisabi mo nga sa kanya. Pandemic, nandyan pa rin. Pero humuhupa kahit papaano. And hopefully, within the year or two, baka sakali, matapos na tayo dito. Pag-asa, malaki. Pero itong gasolina ho, presyo ng gasolina ho, nobody is thinking about solutions to this. Walang nag-iisip po. Magkakaroon na po ng pagkilos, protesta ho, kung hindi po mabibigyan ng aumento sa pasahe ang ating mga transport groups. Ang second option po nila, maghihingi ng subsidiya sa ating gobyerno. As usual, the government will say, wala kaming pera, anong gagawin natin? In the same manner, na tinapuso nila yung
aspirasyon ng mga manggagawa na mabigyan sila ng aumento sa kanilang sweldo. Inflationary ang tawag ng Malacanang yan. In the next few months, mga kababayan, or 1 month for that matter, sabagay, mga kandidato pa lamang ho ito, mga napapagtalunan ho natin. Pero I wish some of them already will talk about the oil price increases. Because in the next months, mga kaibigan na darating, it could be even a bigger crisis than the pandemic. Nobody is touching this. Isipin ho ninyo, mag-i-increase. Halimbawa, paboran ng ating gobyerno, magdagdag ho sila ng pasahe. Makabubuti po ba sa atin yon? Saan tayo kukuha ng pandagdag sa pasahe ho natin? Wala tayong sweldo. Hindi pa po nakabalik ang karamihan sa ating mga manggagawa. And yet, walang ayuda ho from the government. And nobody mula sa Kongreso ang nag-iisip para sa pandemic. And nobody is thinking about the oil prices. Jesus Christ. What the hell is going on, my friends? Wag mo sana tayong mawala sa focus. Tama yung kay Charlie ho. Charlie, I believe yan. Naniniwala ako dyan. Lahat to tayo dapat. Pero wag nating kalilimutan na meron non-negotiable dito. Yung mga Marcoses hindi dapat makabalik talaga. Bakit? Meron po silang ginawa na hindi tama, na hindi pa sila na humihingi ng kapatawaran. And then you call us, mag-move on na tayo. Kalimutan na natin yan. Bakit? Para may gagawa ng uli ng ganon. Para mag-move on din. Ganon din ang panawagan. Is that how we like it? Wag naman ho. Tapusin ho natin ang masama. Wag ho natin payagan na lumala ang sitwasyon. By tolerating the same mistakes of the past. Lalala ho. Kaya nga ho, pinuputol na. Kaya ayan naman ho. Okay. Alright. May karagdagan si Charlie kung ang susunod na Pangulo ay dyan na naman mag-focus sa mga Marcos na pwede namang ipagawa ang mga ahensya. Charlie, it's not enough na ang PCGG, it's not enough na yung ating mga ahensya ng gobyerno ay gagawa ng kanilang mga katungkulan tungkol dito. But remember, katagal-tagal ng panahon, walang gumagawa ng tama. Hindi nga mapagulo si Imelda eh. Di ba? So where is the problem here? Ang problema, nasa nanunungkulan eh. Subukan natin si Kalen eh. Nakafocus dito. Baka sakali dito na ang closure ng Marcos dynasty ho. Mahirap po ito eh. Dictatorship. Pinabayaan natin noon. Kinalaban po ng taong bayan. Nagtagumpay po ang taong bayan. Pero lumulusot na naman ho. Ang panibago. Nandiyan na ho yung anak. O kasangga ng Pangulo ho ngayon. Meron pang oposisyon daw kuno. Ayun ako talaga ho. What the hell is going on? Catherine Calvin. Good evening. Present. Present? Late na? Bibili ako ngayon ng tawa ngayon. Catherine, ha? Good evening. Good evening. Jimmy Tuplano, pare. Kadarating ko lang, nasa bahay na ako. Ay, beautiful. Ayan, ha? Palakpakan natin yung aking kaibigan
si Jimmy Tuplano. Ho. He was in the hospital for a long time. Wala naman pong COVID ito. Pero some problema po sa tiyan. Oh. Nasa bahay na raw po. Meron pong bukol kasi. Itong si parang Jimmy. At talagang makirot. Oh, hindi ko alam. Pero natanggal na o yata. Nasa bahay na siya. Kaya magpahinga ka pa rin. Ha? In due time, you will be back in harness at magkasama tayo. Ha? Halughugin ho natin ang buong Pilipinas. Jimmy Tuplano, Catherine Calvin, Mary Marilyn Makasukol Onyate, and 6 others are watching with you. Okay? Oh, bakit? Walang sound, Jimmy Tuplano. Wala daw akong sound? Ha? Kanina pa ba ito? Wala akong sound? Aha. Eden Pedralves is watching. O sabihin lamang po ninyo kung walang sound, ha? O ito, si Ma'am Angelica, wala tayong sound. So, my goodness, kanina pa pala ito. Ang dating po, pasensya na ho, ha? Okay na raw. Ha, tay? Si Bato, sinusuportahan niya si Lenny. Kasi Bato, pink. Bato, pink. Nilagyan mo naman ng N. Ay, nako talaga. Bibili ako ng tawon yan. Melito, saan ka na, my friends? Nawawala si Melito eh. Junior Dal is watching. Buddy Badillo watching din po. Dionisio Porras, good evening, Sir Ben. Na-miss ko po kayo. Pasensya na po. Very busy po ako sa ganitong oras. Kanina po walang sound, ngayon po okay na. Ang sound nyo ay okay. Masaya po uli akong nakikinig sa inyo. Kasama ang mga ka-Your Honor, please. Thank you very much, Mr. Puraso. Okay, thank you, ha? Ed Bauza, nawala sound nyo tatabin. Akala ko may problema, wifi ko. Huwag ninyong sisisihin yung wifi ninyo, ha? Eve M. Ramos is watching now. Ulit, okay. Sa tingin ko po, set up po nila yan. Reservation slot for Sara Duterte. Magkakaroon ng switching or substitution for the last 2 minutes of the game. Alam po ninyo, may problema na itong substitution na ito. Especially in the manner by which yung papalit, which is Sara Duterte, magiging PDP Laban member siya. Pero itinatakwil po niya ang PDP Laban hanggang ngayon. Paano kaya niya lalamunin, lulunukin ang nabitawan na po niyang mga salita laban sa PDP Laban? Ayan, okay? Dapat talagang managot ang mga Marcos sa ginawa nila sa ating bayan. Walang argumento doon. Pero gaya ng sabi ko, hayaan ang batas ang umabol sa kanila. Ang Pangulo ay dapat mag-focus na mas mga malalaking problema ngayon ng bayan. Yeah, you're right, Charlie. Dionisio Porras, nanalo sila DMSA Senado dati dahil nandaya sila, Sir Ben. Oo nga naman. Okay. Alright. Kung ang susunod, sana yun, oy. Kung ang susunod na Pangulo ay diyan na naman magfo-focus sa mga Marcos na pwede namang ipagawa sa mga ahensya like PCGG, basta suportado ng Pangulo, mauubos na naman ang 6 na taon sa politika
at mapapabayaan na naman ang ating ekonomiya? I don't know. Ako, sang-ayon po ako dito sa tapusin na natin itong Marcos na ito. Masyado nang malaki ang pinsala na nagagawa sa ating bayan. Yung ating Vice President ho ngayon, I think very clear ang kanyang focus. Nakafocus talaga eh. Non-negotiable ang Marcos issue. Okay? Pero ang focus ko niya nandito po sa pagbabago ng ating buhay as Filipinos. What else can we ask? Diba? Okay. Marami pang comments. Okay, bukas na natin ito dahil hindi na natin matatapos ito. Kasi wala na po tayong oras. Oh. Natapunan po ng tubig. Ito, monitor ho natin. Pasensya na ho kayo. Ed, alam na script nila, Sara Duterte is coming for substitution. Pero palagay ko, nadinig ninyo kay Lutgardo Barbo kanina, Governor. Mukhang may kahihinatnan ho ang kanilang gagawin ho ngayon. Hindi nila magagawa basta-basta ho ngayon. May dalawang PDP laban ho. Tandaan ho ninyo yan. Okay? Areglado. Wala na tayong oras po. Sa kabuuan ng ating Your Honor, please. As I've said earlier, marami po mga hindi ko nabasa na mga comments po. Pasensya na ho kayo, naubusan na po tayo ng oras. At yung iba, nawala ho eh. Natabunan po ng tubig itong monitor ho natin. Kanya nagka-aberya. So, I hope bukas, nabalikan ho natin yung iba sa mga messages ninyo. Okay? Maraming salamat po sa partisipasyon muli. Sometimes, may mga nangyayari na hindi po natin gusto. Kaya, pasensya na po. Okay? Alright. Magpapaalam na po ako. Alas 8 hanggang alas 10 bukas. Your Honor, please. Ben Paipon here. Saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.